Love can survive many things. Distance, challenges, even differences. Pero isang bagay ang hindi nito kayang mabuhay ng wala. At yun ay respeto. Kung napapansin mong unti-unting nawawala ang respeto sa relasyon, baka oras na para tanungin, kailangan ko na ba siyang bitawan? Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. May kaibigan ako. Si Ella, lagi siyang nagbibigay effort. Lagi siyang nag-a-adjust. Pero napapansin niya, imbes na tumaas ang tingin sa kanya, unti-unting bumababa ang respeto ng partner niya. Pinabaliwala siya sa harap ng iba. Hindi pinapakinggan ang opinions niya. Minsan, minamaliit pa siya kapag may kausap na iba. Ella told herself, baka normal lang ito, baka face lang. Pero habang tumatagal, mas lalong nawawala yung sense of respect. Hanggang sa isang araw naramdaman niya, mahal pa ba ako nito o nasanay na lang ako sa sakit? Sabi ni Epictetus, kapag nawala ang respeto, wala ng foundation. Kasi kahit gaano kalaki ang pagmamahal, kung kapalit naman ay dignity mo, unti-unti kang mabubura. Masakit kasi minsan iniisip natin, at least mahal pa niya ako. Pero tanungin mo, paano mo masasabing love yun kung hindi ka tinitingnan bilang pantay? Love without respect isn't love, it's attachment. Sign number 1, kapag hindi na mutual ang respeto. Kung napapansin mong lagi ka nang binabalewala, minamaliit, at hindi na nakikita ang halaga mo, yun na ang sign na kailangan mong pumili. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Ang ibig sabihin, huwag mo nang pilitin ipakita kung bakit dapat kang respetuhin. Ang tao na marunong magmahal, kusay ang nagbibigay ng respeto. The stoic move, huwag kang manatili sa relasyon na binabawasan ng dignity mo. Piliin mong itaas ang standards mo, kahit mahirap. Tandaan, mas mabuting mag-isa ng may respeto kaysa kasama ang taong unti-unting kumukuha nito. Siyang tunagay na pagmamahal dapat nagbibigay ng kapayapaan. Pero paano kung imbes na peace, anxiety ang hatid sa'yo? Paano kung imbes na safe space, siya mismo ang dahilan ng gulo sa isip mo? Kung lagi ng peace of mind mo ang kapalit, baka oras na para tanungin ang sarili mo, kailangan ko na ba siyang bitawan? May kwento ako. Si Carlo, dati simple lang ang buhay niya. Tahimik, masaya, productive sa trabaho. Pero nang pumasok siya sa isang relationship, napansin niya ang sarili niyang laging balisa. Kapag hindi agad nag-reply, nag-o-overthink siya. Kapag hindi siya kasama, nai-imagine niya agad na baka may iba. Kapag may tampuhan, hindi siya makatulog, hindi makakain, hindi makafocus sa trabaho. Dumating sa point na kahit mag-isa siya, hindi na siya payapa. Kasi peace of mind niya ang laging nasasakripisyo. Sabi ni Marcus Aurelius, kapag ang relationship ay kumukuha ng peace mo araw-araw, nawawala yung pinaka-essence ng stoic living. Yung ability na manatiling kalmado kahit anong mangyari. Masakit kasi iniisip natin, normal lang siguro ang tampuhan, normal lang siguro ang selosan. Oo, normal ang tampuhan. Pero hindi normal kung wala ka ng peace of mind. Kapag laging kaba at overthinking ang dala ng isang tao, hindi na ito pagmamahal. Ito ay emotional prison. Sign number 2. Kapag peace of mind mo ang kapalit, kung napapansin mong mas marami kang gabi ng iyak kaysa gabi ng payapang tulog, kailangan mong magdesisyon. Sabi ni Seneca, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence on the future. Ang ibig sabihin kung ang relationship mo ay puro worry sa bukas, puro tanong kung mahal pa ba niya ako, at puro kaba kung iiwan ba niya ako, hindi na ito happiness. The stoic move, piliin mong bantayan ang peace of mind mo, higit sa kahit anong relasyon. Tandaan, mas mahalaga ang tahimik na buhay kaysa sa relasyon na punong-puno ng gulo. Hindi selfish ang pagpili ng peace. Ito ay act of self-respect. Normal lang ang masaktan sa isang relasyon, pero paano kung ang sakit ay naging cycle? Paulit-ulit walang pagbabago at ikaw unti-unting nauubos. Kung ganito ang nararanasan mo, baka eto na ang sign na kailangan mo na siyang bitawan. Kwento tayo. Si Lara matagal nang nasa isang relasyon. Mahal niya ang partner niya. Sobra. Pero kahit ilang beses siyang nasasaktan, nananatili siya. Nasaktan siya nung una, pinatawad niya. Nasaktan ulit, pinatawad niya. Paulit-ulit at paulit-ulit niyang sinasabi. Siguro magbabago rin siya. Siguro ako ang mali. Siguro dapat mas intindihin ko siya. Pero habang tumatagal,
Napansin ni Lara na wala namang nagbabago. Siya lang ang laging nag-a-adjust. Siya lang ang laging nagpapatawad. Siya lang ang laging nasasaktan. At isang gabi habang umiiyak, tinanong niya ang sarili niya, hanggang kailan ko kaya titiisin to? Kung ang isang tao ay paulit-ulit kang sinasaktan at alam niyang patatawarin mo pa rin siya, bakit siya magbabago? Kung lagi kang bumabalik, lagi kang nagpapatawad, lagi mong tinatanggap, hindi niya kailanman makikita ang need na baguhin ang sarili. Masakit kasi iniisip natin, ganito siguro ang love, yung kaya mong tiisin. Pero sa Stoicism, malinaw. Ang virtue ng tao ay nakikita sa actions niya, hindi sa promises niya. At kung ang actions ay puro sakit, dapat mong tanggapin ang reality. Hindi ito love na nagpapalago kundi cycle na unti-unting sumisira sa'yo. Sign number 3. Kapag paulit-ulit ka nang nasasaktan, kung cycle na ang sakit, hindi na ito pagsubok, kundi pattern. At sabi ni Marcus Aurelius, kung mali ang paulit-ulit na ginagawa niya, at kung hindi totoo ang paulit-ulit niyang sinasabi, kailangan mong magdesisyon. The Stoic move, huwag mong hayaang masanay ka sa cycle ng pain. Alamin mo ang halaga mo. Hindi ka ginawa para maging punching bag ng emotions ng iba. Piliin mong lumayo kapag nakikita mong hindi na natututo ang tao. At ikaw lang ang paulit-ulit na nasasaktan. Kasi sa huli, ang tunay na mahal ka, hindi pa ulit-ulit kang sasaktan. Ang tunay na pagmamahal, dapat tumutulong sa iyong lumago. Pero paano kung imbes na maging mas mabuti kang tao, parang nababawasan ka? Paano kung imbes na umangat ka, unti-unti kang bumabagsak? Kung nararamdaman mo ito, baka oras na para tanungin ang sarili mo, kailangan ko na ba siyang bitawan? Kwento tayo. May isang lalaki. Tawagin natin siyang Rico. Si Rico, dati ambisyoso. May plano sa buhay, may mga pangarap, may direksyon. Pero nang pumasok siya sa isang relasyon, napansin niyang unti-unting nawawala yung drive niya. Kasi imbes na suportahan siya, laging may naririnig siyang, "Huwag mo nang ituloy yan, sayang lang oras. Huwag mo nang pangarapin yan, imposible. Dito ka na lang, huwag ka nang mangarap ng sobra." Hanggang sa dumating ang araw na si Rico, hindi na lumalaban para sa sarili niyang growth. Imbes na maging mas mabuti siya, naging version siya ng sarili niya na puno ng doubt at limitasyon. Sabi ni Marcus Aurelius, kung ang relasyon ay hindi nakakatulong sa paglago mo, hindi rin ito tunay na mabuti para sa'yo. Ang tao na mahal ka, susuportahan ang pangarap mo, hindi pipigilan. Ang tao na mahal ka, magiging kasama mo sa journey, hindi anchor na humihila pababa. Masakit kasi iniisip natin, at least kasama ko siya kahit hindi ko naabot ang pangarap ko. Pero tanungin mo, anong silbi ng love kung kapalit ay ang sarili mong future? Love without growth isn't love and its limitation. Sign number 4, kapag hindi ka na lumalago, kung napapansin mong imbes na maging mas mabuti kang tao, ay bumabagsak ka, kailangan mong pumili. Sabi ni Epictetus, una, dapat malinaw kung sino ka at ano ang gusto mong marating. Kung hindi na aligned ang relasyon sa direksyon ng buhay mo, baka panahon na para piliin mo ang sarili mo. The Stoic move, piliin ang mga relasyon na nagbibigay encouragement, hindi discouragement. Piliin ang mga taong nag-uplift, hindi nagda-down. Tandaan, kung hindi ka na lumalago, hindi mo lang sinasayang ang oras mo. Sinasayang mo rin ang sarili mong potensyal. Normal lang ang mag-adjust sa isang relationship. Pero paano kung halos lahat ng galaw mo kontrolado na niya? Paano kung imbes na ikaw ang may desisyon sa buhay mo, siya na ang may hawak ng remote? Kung ganito ang sitwasyon mo, baka ito na ang pinakamalinaw na sign na kailangan mo na siyang bitawan. Kwento tayo. May isang babae, tawagin natin siyang Maya. Si Maya dati independent. May sariling choices, sariling pangarap, sariling routine. Pero simula nang pumasok siya sa relasyon, unti-unti niyang napansin, siya na ang nagdidesisyon para sa kanya. Kung sino ang dapat niyang kausapin, kung saan siya pwedeng pumunta, kung ano ang dapat niyang suotin, kung ano ang dapat niyang i-post. At ang masakit, sa umpisa akala niya ito ay sign ng care. Pero habang tumatagal na-realize niya na hindi na siya malaya. Parang ikinulong siya sa invisible cage na gawa ng relasyon. Sabi ni Epictetus, kapag hinayaan mong iba na ang may hawak ng kontrol sa buhay mo, unti-unti mong ibinibigay ang kalayaan mo. At kasabay nito, ang identity mo. Masakit kasi iniisip natin, at least andyan siya, at least may nagmamahal sa akin. Pero tanungin mo, love ba talaga kung kailangan mong isuko ang sarili mong kalayaan?
Love without freedom isn't love, it's possession. Sa Stoicism, malinaw. Hindi mo kontrolado ang ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo pinoprotektahan ang sarili mong kalayaan. Sa number 5, kapag hawak na nila ang kontrol sa buhay mo, kung nararamdaman mong hindi ka na makagalaw ng malaya, hindi ka na makapagdesisyon para sa sarili mo, at laging siya ang may final say, kailangan mong magdesisyon. Sabi ni Marcus Aurelius, "You were born free, do not live as if you are in chains." Ang ibig sabihin, huwag mong ikulong ang sarili mo sa relasyon na kumukuha ng kalayaan mo. Tunusiyay na pagmamahal ay nagbibigay ng space para maging ikaw, hindi yung kinokontrol ang bawat galaw mo. The Stoic move, piliin mong bawiin ang kontrol sa buhay mo. Piliin mong pahalagahan ang kalayaan mo, higit sa takot na mawala siya. Tandaan, ang tao na tunay na mahal ka, hindi ka pipilitin maging ibang tao. Tutulungan ka niyang maging mas ikaw. Kung may natutunan ka sa video na to, comment mo sa baba. Bitaw para lumaya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic series na makakatulong sa'yo. Salamat sa panunood.